Sa panahon ng ang mga unang taon ng pamumuno ng Nazi, ang mga asawa ng mga mataas na opisyal ay naninirahan sa malalaking bahay, maayos ang pag-aalaga at malayo sa alitan. Inaalagaan nila ang mga anak, kinokontrol ang mga kasambahay at binabantayan ang mga gawain araw-araw. Habang ang kanilang mga asawa ay nagtatrabaho para sa estado, sila naman ay nag-oorganisa ng mga salo-salo, tumatanggap ng mga bisita at pinananatili ang kaayusan. Ang iba ay alam ang nangyayari. Ang iba naman ay hindi nagtanong. Lahat sila ay namumuhay na may mga pribilehiyo at mga itinakdang patakaran. Hindi sila kasali sa mga desisyon, ngunit nauunawaan nila ang kanilang papel. Panatilihin ang katahimikan sa bahay at ingatan ang pangalan ng pamilya. Hindi karaniwan ang magsalita sa publiko, mas lalong hindi ang magsulat. Pinapalakas ng kanilang edukasyon ang ideya ng hindi panghihimasok. Mula sa kanilang mga bahay, nasaksihan nila ang mga pulong, mga pagbisita at mga utos. Nang magsimula ang digmaan, ang iba ay lumipat kasama ang mga anak, ang iba ay nanatili. At nang bumagsak ang rehimen, marami ang naiwan mag-isa, walang pinagkukunan o proteksyon, at may mga anak na kailangang alagaan. Ang iba ay ini-interrogate. Ang iba ay nawala. Walang isa mang nakabalik sa kanilang dating buhay. Ano ang nangyari ilang dekada pagkatapos sa mga kababaihan na naging katuwang ng kapangyarihang Nazi? Florentin Rost van Toningen. Mula sa asawa ng SS hanggang simbolo ng kanang pakpak na ekstremismo sa Olanda. Si Florentin Heubel ay ipinanganak sa Amsterdam. Ang kanyang ama, si Gustav Adolf Heubel, ay nagtatrabaho sa bangko ng John Joel at Company. Ang kanyang ina, si Cornelie van Haren Neumann, ay mula sa isang puk na may kaya sa buhay. Sa kanyang kabataan, si Flory ay nanirahan sa Hilversum. Noong mga taon ng 30, sumapi siya sa kabataang Nazi ng NSB. Sa panahong iyon, nag-aaral siya ng biyolohiya sa Universidad ng Utrecht at interesado sa asal ng mga hayop. Noong tag-init ng 1936, siya ay naroroon sa Berlin para sa kanyang mga pag-aaral. Dito siya naiintriga kay Hitler at sa paraan ng pagkakaorganisa ng rehimen. Noong 1937, nagpunta siya sa mga Indias, mga taga-silangan Dutch, kung saan ang kanyang nakatatandang kapatid ay nagtatrabaho bilang teknikal na agrikulturista. Noong 1939, ipinakilala siya ng kanyang kapatid kay Maynooth Rost van Toningen. Noong ika-10 ng Mayo ng 1940, nang magsimula ang okupasyon ng Alemanya sa Olanda, si Florentin ay nasa Berlin. Ipinahayag niyang, ayon sa kanya, layunin ng Alemanya na pigilan ang mga Briton na inakusahan nilang may dalawang mukha. Noong ika-21 ng Disyembre ng 1940, ikinasal siya kay Maynooth Rost van Toningen. Naghiling ang mag-asawa ng permiso kay Himmler upang magpakasal at ito ay ipinagkaloob matapos suriin ang kanilang punong pamilya. Ito ang kauna-unahang kasal ng SS sa Olanda. Nagkaroon sila ng 3 anak. Si Grimberg ay ipinanganak noong 1941 at 41, si Ebe noong 1943 at si Here noong 1945. Noong ika-28 ng Abril ng taon ding iyon, si Florentin ay kasama ang kanyang mga anak sa isla ng Terschelling. Pagkatapos ay tumakas sila papuntang Goslar, dumaan sa Cuxhaven. Ang kanyang mga magulang ay naroon na sa isang bahay ng kanilang pamilya. Si Maynooth ay inaresto ng mga sundalong Canadian noong ika-8 ng Mayo sa Terschelling. Parehong araw nang malaglag ang kapatid ni Florentin, si Wim Heubel, sa labanan kasama ang mga SS malapit sa Elst. Matapos ang salungatan, si Maynooth ay namatay habang nakakulong sa Scheveningen at naghihintay ng paglilitis. Ayon sa opisyal na pahayag, sinabi na nagpakamatay siya sa pamamagitan ng paglundag mula sa hagdan. Ngunit hindi ito naniwala ang kanyang asawa. Inisip niya na siya ay pinatay doon mismo dahil siya ay may kaalaman hinggil sa mga madilim na usapin ng mga makapangyarihang tao dahil sa kanyang posisyon sa Nederlandsche Bank. Sa isang programa sa telebisyon na tinatawag na Het Zwarteskap, isang miyembro ng NEOD na si AJ van der Leeuw ay sinuportahan ang pahayag ni Florentin.
Ayon sa kanya, si Maynooth ay pinatay. Matapos mamatay ang kanyang asawa, si Florentine ay patuloy na nakihalubilo sa mga grupong kanang pakpak na ekstremista. Namuhay siya ng isang buhay na mahigpit, tulad ng ibang mga dating Nazi sa Olanda na nasa ilalim ng pagmamatyag. Noong 1952, lumipat siya sa La Haya, sa isang bahay sa Velp na tinatawag na Villa Ben Trovato. Sinasabi niya na espesyal ang pangalan dahil sa Rovato ay makikita ang mga titik ng kanyang apelido, Rost van Toningen. Sa panahong iyon, nagbebenta siya ng mga pampainit at nagrehistro ng isang patente. Nagsampa rin siya ng ilang reklamo upang mabawi ang lugar kung saan inilibing ang kanyang asawa. Umabot pa ito sa Korte Suprema. Noong 1968, lumabas siya sa isang dokumentaryo tungkol kay Anton Adriaan Mussert na idinirehe ni Paul Verhoeven. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na siya ay nagsalita sa publiko mula ng digmaan. Mula dekada 70, ang kanyang bahay ay naging lugar ng pagkikita para sa mga simpatizante ng Nazi. Inirehistro siya ng pulisya ng maraming beses ngunit walang nahanap na ebidensya. May mga pagkakataon na pinanukalang sunugin ang kanyang bahay. Sa kanyang aklat na Opzoek, na Mein Huwelijksring, ikinukwento niya ang mga pambabastos, pagbasag ng mga bintana at halos araw-araw na mga atake. Nagkaroon siya ng ilang sentensya dahil sa pamamahagi ng propaganda ng Nazi at sa pag-oorganisa ng mga pagtitipon ng kanang pakpak na ekstremismo. Nakipag-ugnayan siya sa mga dating simpatizante ng rehimen, kasama na ang mga pangalan tulad ni na Robert Faurisson, David Irving o Gudrun Himmler at marami pang iba. Mula 1970, nakipagpalitan siya ng mga liham kay Willem Oltmans, isang mamamahayag. Ang kanyang personal na archive ay maaari lamang suriin sa permiso ng kanyang asistente at kanang kamay na si Ronald van der Helm, na sumama sa kanya sa loob ng halos 3 dekada. Siya ang nag-iingat ng singsing sa kasal na ginamit ni Flory ng 67 taon. Ang singsing na iyon, na may ukit ng puno ng buhay, ay hinawakan ni Hitler sa seremonya. Para sa kanya, ito ang nagpapa-espesyal dito. Sa buong buhay niya, tumanggap siya ng pensyon mula sa Estado ng Olanda bilang biyuda ng isang opisyal na itinuturing na marangal. Nang mabisto ito noong 1986, nagkaroon ng kontrobersya, ngunit nagpasya ang parlamento na ipagpatuloy ang pagbabayad. Noong taong 2000, sa edad na 85 taon, lumabas siya sa isang programa ng telebisyong Vara. Pinagtanggol niya ang sarili nang may matinding lakas na ang direktor ng programa ay nag-isip na kanselahin ang palabas. Ilang panahon matapos nito, lumipat siya sa Belgium, kung saan sinabi niyang siya ay pagpapatapon sa NASA. Pumanaw siya noong 2007 nang hindi binago ang kanyang pananaw. Lina Heydrich, ang asawang nagprotekta sa pamana ng Butcher ng Prague. Noong katapusan ng 1930, si Reinhard Heydrich ay isang batang opisyal ng hukbong dagat na may magagandang pananaw sa hinaharap. Siya ay matangkad, mahilig sa esports, mahusay tumugtog ng biolin at may estilo sa pagsasayaw. Sakil maraming mga dalaga mula sa mga pamilyang mayaman ang nag-aagawan na makipag-date sa kanya. Bagaman kilala siya sa hindi pagiging tapat, mula noong 1928 ay nakipag-date siya sa anak na babae ng isang tagapagtayo ng barko na malapit kay Admiral Raeder. Sinasabi na nagkaroon sila ng engagement, bagamat hindi ito napatunayan. Ngunit nagbago ang lahat noong ika-6 ng Disyembre 1930 nang sa isang kasiyahan pagkatapos ng isang regata sa club ng paglalangoy sa Kiel. Nakilala niya si Lina Mathilde von Osten, isang batang babae na 19 na taon. Siya ay 20 taon. Si Lina ay mula sa isang pamilyang maharlika, ngunit hindi mayaman. Ipinanganak siya noong ika-14 ng Hunyo 1911 sa Fehmarn, isang maliit na isla sa Baltic. Ang kanyang ama ay guro at ang sahod ay hindi sapat para sa mga luho. Maganda siya, matatag at medyo matigas ang ulo. Pagkatapos ng sekundarya, nag-aral siya sa isang paaralan ng kalakalan dahil hindi kayang bayaran ng pamilya ang kolehiyo. Masyado siyang konserbatibo at makabayan tulad ng kanyang pamilya at sinundan ang yapak ng kanyang kapatid na si Hans na miyembro na ng SA. Noong 1929,
Dumaan siya sa isang pagtitipon ng partido ng Nazi na iintriga kay Hitler at agad na naging miyembro. Mula noon, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa partido. Si Lina at Reinhard ay naging magkasintahan agad. Ang unang regalo na ibinigay niya sa kanya ay isang kopya ng Mein Kampf, ngunit tila hindi ito binasa ni Reinhard. Ang tanging inaalala ni Reinhard ay ang kanyang trabaho. May mga konserbatibong ideya siya, ngunit hindi siya masyadong interesado sa politika. Dumating ang problema nang inanunsyo ang kanilang engagement. Ang balita ay lumabas sa mga pahayagan ng lipunan at nagalit ang ex-girlfriend ni Heydrich. Pumunta siya upang magreklamo at tinratong masama ni Heydrich. Dahil dito, nagreklamo siya sa kanyang ama na nagbigay ng babala kay Admiral Raeder. Nagresulta ito sa isang opisyal na investigasyon. Sa hukbong dagat, ang pagwawakas ng isang engagement ay isang seryosong bagay, bagamat hindi palaging nagtatapos ng masama. Ngunit hindi lamang pinansin ni Heydrich ang babae, nagpakita din siya ng kaunting yabang sa korte. Ang kanyang ugali ay nagdala sa kanya ng problema. Noong ika-31 ng Mayo 1931, pinatalsik siya mula sa hukbong dagat dahil sa kakulangan sa honor. Binigyan siya ng buwanang tulong na 200 marka sa loob ng 2 taon bilang kabayaran sa kanyang magandang record sa serbisyo. Ngunit kaunti lang ito bilang aliw para sa isang tao na may matinding ambisyon na magtagumpay. Ang paghahanap ng trabaho sa Alemanya ng krisis ay hindi madali at lalo na sa kanyang nakaraan. Ang magpakasal sa mga kondisyon ito, imposible. Sinabi ng mga magulang ni Lina na iwanan na siya ito, ngunit ayaw ni Lina. Tiyak siyang may halaga ang kanyang kasintahan at nagsimula siyang maghanap ng paraan upang matulungan siya. Naisip niyang ang partido ay maaaring maging isang pagkakataon. Ang aking asawa ay napasok sa politika dahil sa pagkakataon. Kung hindi siya pumasok, maaaring naging sikat na biolinista siya, isang profesional na eskrimidor, o isang mahalagang marinong opisyal, isinulat ni Lina sa kanyang mga alaala. Sa pagsunod sa kanyang mga payo, pumasok si Heydrich sa partido sa tulong ni Karl von Eberstein, isang kilalang tao sa kanilang pamilya. Ngunit sa puntong iyon, wala pa siyang posisyon sa partido. Nang magsimulang maghanap si Himmler ng isang tao upang magsimula ng isang intelligence service sa SS, binanggit ni Eberstein si Heydrich, na nagsabing siya ay naging opisyal ng Naval Intelligence. Ngunit isang pagkakamali, si Heydrich ay kumuha lamang ng kurso tungkol sa radyo. Dahil sa pagkakapareho ng mga salita sa Aleman, walang nakapansin. Pinatawag ni Himmler si Heydrich para isang interview noong ika-4 ng Hunyo 1931 sa kanyang bahay malapit sa Munich. Siya ay may sakit at kinansela ito, ngunit pinilit ni Lina na kailangan nilang magpunta pa rin, kaya naglakbay sila sa tren. Bagamat hindi sila tinanggap ng mabuti sa simula, natuloy ang interview. Nakita ni Heydrich na kaunti lamang ang alam ni Himmler tungkol sa paksa, kaya gumawa siya ng isang planong improvisado gamit ang mga ideya mula sa spy novels. Ipinagwawalang bahala ito ni Himmler. Ilang araw pagkatapos nito at may pag-apruba ni Hitler, siya ay itinalaga bilang pinuno ng SD. Ayon kay Lina, iyon ang pinakamagandang araw ng aming buhay. Hindi kalakihan ang sahod, ngunit sapat para mabuhay ng may kaunting kaluwagan. Kaya't nagpakasal sila noong ika-26 ng Disyembre, 1931 sa isang maliit na simbahan sa Schleswig-Holstein. Hindi nagsuot si Heydrich ng uniforme, kundi isang suit at sombrero na may tuktok. Sinabi ni Lina na hindi siya mahilig magsuot ng uniforme at ginagawa lamang ito kapag kinakailangan sa trabaho. Sa simula, nanirahan sila sa isang shared apartment sa isang baryo ng Munich. Madalas, ang kanilang bahay ay nagiging opisina. Hindi nagtagal, ipinanganak ang kanilang mga anak na sina Klaus at Heider. Si Heydrich ay adik sa trabaho, ngunit palagi siyang naglalaan ng oras upang makasama ang mga bata. Habang lumilipas ang panahon, nagbago si Heydrich. Mula sa pagiging hindi interesado sa politika, naging mahigpit siyang tagasunod ng mga ideya ng mga Nazi. Iniwan niya ang Katolikong simbahan at tinanggap ang ideolohiya ng partido.
Malaki ang naging impluwensya ni Lina dito. Ang antisemitismo ay naging bahagi ng kanilang usapan sa bahay. Ngunit habang siya ay tumataas sa posisyon, ang relasyon nilang mag-asawa ay naging malamig. Sobrang dami ng trabaho at maraming mga kalokohan. Alam ni Lina, gusto ng asawa ko ang sinuman na may suot na palda. Bagamat hindi napatunayan, mukhang nagkaroon din siya ng relasyon kay Walter Schellenberg, isang opisyal ng SS. Ngunit si Heydrich na may sapat na kaalaman ay tinapos agad ito. Pagkatapos ay nagkasundo sila muli at nagkaroon ng isang anak na babae, si Silke, na may espesyal na pagmamahal si Heydrich. Mula noon, at least sa labas ng bahay, bumalik sa normal ang lahat. Masaya si Lina sa kanyang papel bilang asawa ng isang mahalagang tao sa loob ng SS. Hindi siya nagkasundo sa asawa ni Himmler, ngunit may lugar siya sa lipunan. Mas naging makapangyarihan si Heydrich matapos ang kanyang papel sa gabi ng mga matutulis na patalim. Siya ay naging pinuno ng Gestapo, ng RSHA, ng Interpol at itinalaga bilang responsable sa Bohemia at Moravia. Dahil sa kanyang kalupitan sa Prague, tinawag siyang Butcher. Ngunit pagkatapos puksain ang paglaban ng mga kalaban, nagbago siya ng estratehiya, pinatagal ang kapayapaan sa bansa at pinabuti ang kalagayang pangtrabaho ng mga Czech. Tila siya ay isang pinuno na may kontrol sa lahat ng bagay. Si Lina ay namuhay ng marangya. Dahil dito, nag-alarm ang gobyerno ng Czech na nasa pagkatapon. Nagpadala sila ng grupo upang patayin siya. Noong ika-27 ng Mayo 1942, siya ay inatake at noong ika-4 ng Hunyo, alas 4:30 ng umaga, siya ay namatay dahil sa impeksyon. Nagkaroon ng isang malaking libing sa Prague at inilibing siya sa Berlin kasama ang mga sikat na military personnel. Binigyan siya ni Hitler ng isang marangyang bahay malapit sa Prague. Dito ipinanganak si Marte, ang kanilang posthumous na anak na babae, at dito rin namatay si Klaus na nabangga habang nagbibisikleta. Si Lina ay nagsimulang lumayo sa mata ng publiko. Pagkatapos ng digmaan, tumakas siya patungong Bavaria at pagkatapos ay bumalik sa Fehmarn. Dumaan siya sa proseso ng denazification at naiiwasan ng extradition patungong Czechoslovakia. Bagamat noong 1948 ay hinatulan siya ng habambuhay na pagkakulong sa kanyang kawalan. Hanggang sa huli, itinanggi niya ang kaalaman tungkol sa mga krimen ng kanyang asawa. Pinagtanggol niya siya palagi. Dumadalo siya sa mga pagtitipon ng mga veterano ng SS, kung saan siya ay laging tinatanggap ng mabuti. Hindi siya tumigil sa paniniwala sa nasismo. Mula 1956 hanggang 1959, nanalo siya sa isang kaso laban sa estado ng Schleswig-Holstein upang ibigay sa kanya ang pensyon bilang balo ng isang general na namatay sa serbisyo. Noong 1965, nagpakasal siya kay Mauno Maninen, isang Finnish na direktor ng teatro. Inayos nila ang lumang bahay ng pamilya at ginawa itong isang tanyag na restaurant sa mga taga-suporta ng lumang rehimen. Ngunit noong 1969, isang sunog ang sumira sa lugar at namatay ang pangalawang asawa ni Lina. Muli siyang naiwan mag-isa. Binalik niya ang kanyang atensyon kay Heydrich. Noong 1976, naglathala siya ng isang libro na nagsasabing wala siyang kaalaman tungkol sa solusyon ng pinal. Si Lina von Osten ay namatay sa Fehmarn noong ika-14 ng Agosto 1985. Ilse Hess, kalahating siglo ng katahimikan, katapatan at Nazi propaganda. Si Ilse Hess, na ipinanganak bilang prol, ay dumating sa mundo noong ika-20 ng Hunyo 1917 at namatay noong ika-7 ng Setyembre 1995. Siya ay isang pampublikong personalidad mula sa Alemanya na kilala sa kanyang mga publikasyon matapos ang katapusan ng digmaan. Lumaki si Ilse Pröll sa isang kapaligiran na may mga konserbatibong ideya at makabayang pananaw. Isa siya sa 3 anak na babae ni Dr. Friedrich Pröll, isang doktor na may magandang kalagayan sa buhay, at ng kanyang asawang si Elsa na ang apelido sa pagkababae ay Meinecke. Namatay ang kanyang ama sa isang nabigong kudeta na kilala bilang Putsch ng Kap. Pagkatapos nito, muling nag-asawa ang kanyang ina kay Karl Horn, isang artistang namuno sa Museo ng Sining sa Bremen. Nakilala ni Ilse si Rudolf Hess noong Abril ng 1919
1920 sa lungsod ng Munich. Isa siya sa mga unang kababaihan na tinanggap sa Universidad ng Munich upang mag-aral. Noong 1921, una siyang sumali sa Partido Nazi. Pagkatapos noong 1925, pumasok siya muli bilang miyembro ng partido nang muling buhayin ang partido. Sa pagkakataong ito gamit ang bilang ng pagiging kasapi na 25,071. Mula pa sa simula, labis siyang nahulog kay Rudolf Hess, bagamat hindi ito ipinalabas ni Hess na may ganitong interes sa isang relasyon. Si Ilse ang nagpakilala kay Hess kay Hitler mismo na mahilig magtangkilik ng mga pagtitipon ng mga kababaihan mula sa mga pamilyang mayaman. Sa huli, si Hitler mismo ang nag-udyok na magpakasal sila. Ang kasal ay naganap noong ika-20 ng Disyembre, 1927 din sa Munich. Si Hitler pa ang naging ninong sa kanilang nag-iisang anak na lalaki, si Wolf Rudiger Hess, na ipinanganak noong ika-18 Nobyembre, 1937. Pagkatapos na magtangkang maglakbay mag-isa si Rudolf Hess patungong Scotland noong 1940 at isa bilang bahagi ng isang misyon para sa kapayapaan, iniwan ni Ilse ang Munich kasama ang kanyang anak at nanirahan sa Hindilang. Noong ika-3 ng Hunyo 1947, tulad ng iba pang mga kababaihan na ang mga asawa ay nahatulan o pinatay matapos ang mga paglilitis sa Nuremberg, si Ilse ay inaresto at dinala sa isang kampo ng internment sa Augsburg-Göggingen. Noong ika-24 ng Marso, sa susunod na taon, nakuha niya ang kanyang kalayaan. Pagkatapos ay lumipat siya sa Olgoy at noong 1955, nagbukas siya ng isang pensyon doon. Hindi kailanman tumigil si Ilse Hess sa paniniwala sa ideolohiya ng Nazi. Patuloy niyang sinuportahan si Hitler at ang kanyang mga ideya hanggang sa mga huling araw ng kanyang buhay. Bukod dito, ibinuhos niya ang kanyang suporta sa Stille Hilfe, isang network ng tulong para sa mga ex-miyembro ng rehimen pagkatapos ng digmaan. Noong 1952, naglathala siya ng isang aklat na pinamagatang Inglaterra, Nuremberg, Spandau, isang tadhana sa mga liham na inilathala sa ilalim ng Drufel Verlag, isang publishing house na konektado sa nasyonalismong Aleman. Sa panahong ito, patuloy siyang nakipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga liham sa ilang mga kilalang personalidad mula sa Nazi na tulad ni Winifred Wagner na patuloy pa ring humahanga kay Hitler. Si Ilse Hess ay pumanaw noong ika-7 ng Setyembre, 1975 sa edad na 95 taon at inilibing sa tabi ng kanyang asawa sa bayan ng Wunsiedel, sa Bavaria. Margarete Speer, pag-aalaga, pagpapalaki at pagtahimik. Si Margarete Weber ay ipinanganak noong 1955 sa Heidelberg sa isang pamilyang may magandang kalagayan na abala sa mga gawaing pangsining. Lumaki siya sa isang rutina na matatag at walang malaking pagbabago hanggang sa nakatagpo siya kay Albert Speer na noong panahong iyon ay nag-aaral ng arkitektura. Siya ay mula sa isang pamilyang may kayamanan, ang kanyang ama ay isang arkitekto at nagtuturo sa universidad. Wala siyang interes sa mga pampulitikang isyu, ngunit may mga ilang tradisyonal na ideya na katulad ng sa kanyang kapaligiran. Naramdaman ni Albert ang kasiyahan kay Margarete mula sa simula at tinanggap ni Margarete ang kasal kahit na hindi ito aprobado ng kanyang ina. Para sa kanyang biyenang ina, hindi sapat ang kalagayang panlipunan ni Margarete. Ang kasal ay ginanap noong ika-28 ng Agosto 1928 sa Berlin. Mula sa puntong iyon, ang kanyang buhay ay naging nakatali na sa isang tao na magiging isa sa mga pinakamalapit kay Hitler mula sa pagiging isang ordinaryong arkitekto. Sa mga unang taon bilang mag-asawa, si Margarete ay nakatutok sa pag-aalaga sa kanilang tahanan at pagpapalaki sa mga anak. Nagkaroon sila ng 6 na anak, si Albert, Hilde, Fritz, Margaret, Arnold at Ernst. Dahil sa dami ng kanilang mga anak at sa trabaho ng kanyang asawa na naging lalong mahirap, siya ang nag-aalaga sa lahat ng bagay sa bahay. Hindi siya naghanap ng atensyon hindi siya nagnanais na makialam sa mga gawain ng kanyang asawa. Pinangasiwaan niya ang mga gawaing bahay, tumanggap ng mga bisita paminsan-minsan
at tinangkilik ang kaginhawaan na dumarating kasabay ng paglago ng karera ni Speer. Nang itinalaga si Albert bilang opisyal na arkitekto ng rehimen at kalaunan ay ministro ng produksyon ng digmaan, lumipat ang pamilya sa mas malalaking lugar, una sa isang bahay sa Berlin at pagkatapos ay malapit sa Berghof. Nagkaroon sila ng higit pang mga luho, ngunit siya ay nanatiling malayo sa mga tao. Habang ang kanyang asawa ay ginugugol ang kanyang mga araw sa mga pagpupulong, pabrika at pakikipagkita kay Hitler, siya ay nag-aalaga sa mga anak sa isang bahay na maayos ang mga kagamitan ngunit malayo sa sentro ng atensyon. Ayaw ni Margarete na makisalamuha sa grupo ng mga asawa ng mga mataas na opisyal ng Nazi. Wala siyang malalim na ugnayan kay Eva Braun o sa mga kababaihan ni Goering o Goebbels. Hindi siya kailanman nakikitang dumadalo sa mga pampublikong aktibidad. Halos walang mga litrato niya noong panahon ng rehimen. Ang kanyang rutina ay nanatiling nasa likod ng mga eksena, abala sa kanyang sariling mundo at hindi nakikialam sa politika. Habang ang relasyon nila ni Albert ay unti-unting nawalan ng pagkakabigan, sila ay nanatiling kasal. Ngunit si Albert ay may isang kabit na si Karin von L na pinanatili niyang isang koneksyon sa mga huling taon ng Reich. Alam ito ni Margarete, ngunit wala siyang ginawang hakbang upang ito ay harapin. Ang kanyang naging hakbang ay hindi makialam at magpatuloy sa kanyang rutina. Walang formal na paghihiwalay. Sa huli, nagkaroon sila ng isang anak na babae at nakatutok siya sa mga bata. Sa panahong iyon, patuloy na ginampanan ni Margarete ang kanyang papel bilang ina at asawa nang hindi humihingi o nag-aasam ng mga pagbabago. Sa publiko, lahat ay tila normal. Patuloy na umangat si Speer sa kapangyarihan samantalang siya ay nagpapanatili ng mababang profile. Sa araw-araw, pinalalaki niya ang mga anak, tumatanggap ng mga paminsan-minsan na bisita at iniiwasan ang pakikialam sa mga usapin sa labas ng kanilang tahanan. Habang patuloy ang digmaan, ang trabaho ni Speer ay naging mas demanding. Madalas siyang wala sa bahay. Lumipat siya kasama ang mga anak sa isang mas ligtas na lugar malapit sa lawa ng Tegernsee. Habang siya ay naglalakbay sa mga pabrika, bumibisita sa mga prente at nangangasiwa ng mga yaman, siya ay nag-aalaga ng bahay nang hindi nakikialam sa mga nangyayari sa labas. Hindi siya nagtanong ni nagpakita ng interes sa mga ginagawa ni Speer sa labas ng kanilang tahanan. Nang bumagsak ang ikatlong Reich noong 1945, si Speer ay nahuli ng mga puwersang alyado at dinala sa paglilitis sa Nuremberg. Si Margarete, tulad ng maraming kababaihan ng mga personalidad sa rehimen, ay naitala, binantayan at isinailalim sa mga interogasyon. Hindi siya inaresto o hinatulan, ngunit nawala ang lahat ng mga pribilehiyo na mayroon siya. Sa buong proseso ng paglilitis, nagpatuloy siya sa pag-aalaga sa mga anak na may kakaunting pagbisita sa kanyang asawa at hindi nagpapakita sa publiko. Si Speer ay nahatulan ng 2 dekada ng pagkakulong. Inilak siya sa bilangguan ng Spandau kasama ang iba pang mga dating mataas na opisyal ng rehimen. Si Margarete ay naiwan mag-isa, pinalalaki ang kanilang mga anak at nabubuhay ng may kakulangan. Patuloy siyang nakipag-ugnayan sa kanyang asawa, ngunit hindi na muling naging magkasama bilang mag-asawa. Namuhay siya ng tahimik at hindi naharap sa anumang paglilitis dahil sa pagsuporta sa rehimen. Hindi siya miyembro ng partido ni wala siyang mga opisyal na posisyon. Ang kanyang pangalan ay halos hindi lumabas sa mga opisyal na dokumento. Sa mga taon pagkatapos ng digmaan, siya ay nanatiling malayo sa buhay pampubliko. Nanirahan siya sa Heidelberg at pagkatapos ay sa isang bahay sa katimugang Alemanya. Pinagtagumpayan niya ang pagpapalaki ng kanyang mga anak nang walang malalaking problema. Ang ilan ay nag-aral, ang iba ay nagbuo ng pamilya. Hindi siya nakialam sa politika, hindi nagsulat ng mga aklat, at hindi nagbigay ng mga interview. Hindi siya nagsalita tungkol sa rehimen, sa kanyang asawa o kay Hitler. Noong 1966 nang lumabas si Speer mula sa kulungan, nagkita silang muli. Bawat isa ay namumuhay ng mag-isa, ngunit patuloy na may ugnayan dahil sa kanilang mga anak. Si Albert ay naninirahan sa sarili niyang apartment at si Margarete sa ibang lugar. Paminsan-minsan silang nagkikita, ngunit hindi na sila muling nagsama. Ang kanilang relasyon ay magalang,
walang alitan o labis na kalapitan. Nag-publish si Speer ng ilang mga aklat. Sa kanyang mga isinulat, kaunti lamang ang binanggit niya tungkol kay Margarete. Si Margarete sa kabilang banda ay hindi kailanman nagsulat o nagsalita. Hindi siya nagbigay ng mga pahayag, hindi siya nagpakita sa telebisyon o sa media. Pinili niyang manatiling tahimik tulad ng dati. Itinuloy niya ang kanyang pang-araw-araw na buhay nang hindi nakikialam sa debate tungkol sa nakaraang Nazi. Namuhay siya ng tahimik nang hindi nakikialam sa anumang bagay. Inalagaan ang kanyang mga apo, inayos ang kanyang bahay at pinanatili ang lahat tulad ng dati. Ang ilang mga personal na dokumento ni Albert ay nanatiling buo dahil sa kanya. Ang bahagi ng kanyang mga papel, liham at mga larawan ay ibinahagi kalaunan ng kanilang mga anak. Ngunit walang anuman na isinulat ni Margarete. Wala siyang iniwang opinyon. Pumanaw siya noong 1987 sa edad na 82 taon. Ang kanyang pagkamatay ay dumaan ng walang kahit anong balita sa media. Walang mga pampublikong seremonya o parangal. Inilibing siya sa isang sementeryo sa kanilang lugar, sa isang tahimik na libing. Wala nang binanggit tungkol sa kanyang buhay kasama si Speer. Tanging malalapit na kamag-anak lamang ang dumalo. Tulad ng dati, ang lahat ay nanatiling tahimik. Ang kanyang kwento ay walang mga talumpati o mga hayagang kilos. Ngunit nandyan siya sa tabi ng arkitekto ng rehimen sa anino. Hindi siya nagbigay ng mga utos o nakilahok, ngunit hindi rin siya umalis. Namuhay siya ng komportable habang ang milyon-milyon ay naghihirap at hindi niya kailanman binasag ang katahimikan. Bahagi siya ng pabilog na pamilya ng mga naghawak ng kapangyarihan, ngunit mula sa isang upuan sa likuran. Hindi siya nakilahok sa mga pampulitikang gawain, hindi pumirma ng mga dokumento, hindi nagsulat ni hindi nagtakang magpaliwanag o ipagtanggol ang sarili. Pinili niyang mabuhay sa kung anong nangyari nang hindi binabanggit ito. Hindi kailanman nalaman kung siya ay sang-ayon o hindi dahil hindi niya sinabi. Ang tanging alam ay nandyan siya, sa malaking bahay, nagpapalaki ng mga anak habang ang kanyang asawa ay nagdidisenyo ng bagong kaayusan ng Alemanya. Hindi nais ni Margarete Speer na maalala, ngunit hindi rin niya ito iniiwasan. Ang kanyang buhay ay hindi nag-iwan ng mga pangungusap, tanging mga talaan, asawa ng punong arkitekto ni Hitler, ina ng 6 na anak, at isang pasibong saksi ng isang diktadura. Ang kanyang libingan ay walang sinasabi, ngunit ang kanyang pangalan ay patuloy na lumilitaw sa dulo ng bawat aklat tungkol kay Albert Speer. Nandyan siya buong buhay nang hindi nagsabi ng kahit isang salita. Margarete Boden, ang tahimik na asawa ni Himmler na hindi kailanman umalis sa rehimen. Ipinanganak si Margarete Boden sa Goncharzewo, isang bayan malapit sa Bromberg, noong ang rehiyon na iyon ay bahagi pa ng Imperyong Aleman. Anak siya ni Hans Boden, isang may-ari ng lupain, at Elfriede Popp. Lumaki siya kasama ang 3 kapatid na babae, sina Elfriede, Lydia at Paula, at isang kapatid na lalaki. Noong 1909, nag-enroll siya sa isang paaralang sekundarya para sa mga babae sa Bromberg. Habang tumatagal ang unang digmaang pandaigdig, nag-aral siya ng pangangalaga sa kalusugan at nagsanay sa propesiyong ito. Nang matapos ang digmaan, nagpatuloy siya sa pagtatrabaho sa isang ospital na pinamamahalaan ng Red Cross ng Alemanya. Ang kanyang unang asawa ay walang iniwang anak at mabilis natapos ang kanilang relasyon. Sa tulong pinansyal ng kanyang ama, lumipat siya sa Berlin, kung saan nagsimula siyang magtulungan sa isang pribadong klinika ng pangangalaga sa kalusugan. Noong 1927, nakilala niya si Heinrich Himmler sa isang talakayan na ibinibigay niya bilang bahagi ng isang paglibot. Mula noon, nagsimula silang magpadalhan ng mga sulat. Sa isa sa mga sulat na iyon, tinawag ni Margarete si Himmler na soldado ng matigas na puso. Ngunit ang pinakanagustuhan niya ay kung paano magsulat si Himmler at kung gaano ito kasinsero. Blonde siya at may mga mata na maliwanag, na siya mismo ang uri ng babae na gusto ni Himmler. Bagamat siya ay 7 taon na mas matanda, pareho silang mahilig sa mga halamang gamot at homeopathy. Pareho silang maayos, mahigpit sa kanilang mga rutina at namumuhay ng isang simpleng buhay.
Sa kanilang mga sulat, madalas magreklamo si Margarete tungkol sa ilang kasamahan sa trabaho. Halimbawa, sa isang sulat noong Hunyo ng 1928, nagreklamo siya tungkol kay Bernhard Hauschild, isang doktor at kasosyo sa kanyang klinika. Noong Hulyo ng 1928, nagpakasal sina Margarete at Heinrich. Bago magdesisyon, nahirapan si Himmler kung paano sasabihin sa kanyang pamilya dahil hindi lamang siya mas matanda, kundi siya rin ay nagdiborsyo at isang protestant. Wala ni isa man sa pamilya ni Himmler ang dumaan sa kasal. Ang mga saksi ay ang kanyang ama at ang kanyang kapatid na lalaki. Sa paglipas ng panahon, tinanggap ng mga magulang ni Himmler ang kanilang manugang, ngunit ang relasyon sa kanya ay palaging malayo. Noong 8 ng Agosto ng 1929, ipinanganak ang kanilang anak na si Gudrun, ang tanging anak ng mag-asawa. Inalagaan din nila si Gerhard von Ahe, isang batang ulila na ang ama, isang kasapi ng SS, ay namatay bago magsimula ang digmaan. Ibinenta ni Margarete ang kanyang bahagi sa klinika at gamit ang perang iyon, bumili sila ng lupa sa Waltrudering, malapit sa Munich, kung saan nagpatayo sila ng isang bahay na prefabricated. Dahil hindi madala si Himmler sa bahay, si Margarete ang nag-asikaso ng lahat, kabilang na ang isang hindi matagumpay na pagsubok na mag-alaga ng mga hayop para ibenta. Nang umakyat si Hitler sa kapangyarihan noong Enero ng 1933, lumipat ang pamilya sa Mühlstrasse sa Munich. Nang sumunod na taon, bumili sila ng isang bahay sa tabi ng lawa ng Tegern na naging kanilang permanenteng tahanan. Pagkaraan ng ilang panahon, nakakuha si Himmler ng isang mas malaking bahay sa Dahlem, isang residensyal na lugar sa Berlin bilang opisyal na tirahan. Habang mas abala siya sa kanyang mga tungkulin, lalong kumunti ang kanyang pag-uusap kay Margarete. Sinabi ng nakatatandang kapatid ni Himmler na si Gebhard na si Margarete ay isang malayo at may mahirap na kalusugan, walang gaanong pagmamahal at laging nagre-reklamo. Gayunpaman, patuloy niyang ginampanan ang kanyang tungkulin, tapat siya at nanatiling malapit kay Heinrich. Mula noong 1928, naging kasapi si Margarete ng Partido Nazi na may numerong 77,252. Ang mga obligasyon ni Himmler ay nakakaapekto sa kanilang relasyon, ngunit patuloy silang dumadalo sa mga pampublikong aktibidad at madalas bisitahin ang tahanan ni Reinhard Heydrich. Nagsasagawa si Margarete ng mga merienda tuwing Miyerkules kung saan iniimbitahan niya ang mga asawa ng iba pang mataas na opisyal ng SS. Bagamat may mataas na posisyon, hindi siya naging kaaya-aya sa iba. Sinulat ni Baldur von Schirach, dating pinuno ng Hitler Youth, na si Himmler ay laging nasa ilalim ng presyon sa bahay at laging sumusunod sa mga hiling ng kanyang asawa. Sa panahon ng Congress ng Nuremberg ng 1938, nagkaroon siya ng problema sa ibang mga asawa ng mga lider ng Nazi na hindi nais sumunod sa kanyang mga utos. Ayon sa historian na si Robert Gerwarth, hindi magkasundo sina Margarete at Lina Heydrich. Sinabi ni Lina, ilang taon pagkatapos, na si Margarete ay isang babaeng walang kahulugan, sobrang mahigpit, blonde, at ayaw sa malalawak na lugar. Si Hedwig Potthast na nagsimula bilang sekretarya ni Himmler noong 1936, naging kasintahan niya noong 1939. Noong 1941, iniwan niya ang kanyang trabaho. Nagkaroon sila ng 2 anak. Si Helge, ipinanganak noong 1942 at si Nanette Dorothea noong 1944 sa Berchtesgaden. Nalaman ni Margarete ang tungkol sa relasyon noong 1941. Magkalayo na sila at nagpasya siyang magpatuloy para sa kapakanan ng anak nilang si Gudrun. Nang magsimula ang digmaan, nagtrabaho si Margarete sa pamamahala ng isang ospital militar ng Red Cross ng Alemanya. Noong katapusan ng 1939, kinuha ni Margarete ang pamamahala sa mga ospital ng Red Cross sa lugar ng militar ng Berlin-Brandeburgo. Kasama na rito ang pangangalaga sa mga operasyon sa mga teritoryong inookupahan ng hukbong Aleman. Noong Marso ng 1940, naglakbay siya sa inookupahang Poland. Dito, nakita niyang malapitan ang sitwasyon.
Sa kanyang mga personal na tala mula sa panahong iyon, binanggit niya ang mga lugar tulad ng Posen, Łódź at Warsaw. Pinuri niya ang mga Aleman, ngunit nang akusa sa mga Hudyo at Polako, sinasabing ang kalinisan ay napakababa at mahirap magtakda ng kaayusan. Dahil sa kanyang trabaho, na-promote si Margarete sa ranggo ng koronel sa loob ng Red Cross ng Alemanya. Noong Pebrero ng 1945, nagsulat siya ng isang liham kay Gebhard Himmler kung saan ipinahayag niya ang paghanga sa mga gawain ng kanyang asawa at tiniyak na ang buong Alemanya ay nakatutok sa kanyang mga gawain. Malapit ang relasyon ni Margarete sa kanyang anak na si Gudrun. Madalas silang magkausap sa telepono at binibisita siya tuwing may pagkakataon. Parehong tapat si Margarete at si Hedwig Potthast kay Himmler. Noong Abril ng 1945, huling nakita ni Margarete si Heinrich sa kanilang bahay sa Gmund, kung saan nagpalipas sila ng oras kasama si Gudrun. Nang umusad ang mga puwersang alyado, iniwan ni Margarete at Gudrun ang bahay sa Gmund. Noong Mayo, nang dumating ang mga puwersang Amerikano sa Bolzano, Italia, sila ay nahuli at dinala sa iba't ibang kampo ng internment sa Pransya, Italia at Alemanya. Sa panahong iyon, ilang beses silang ininterview, ngunit napag-alaman nilang wala silang mahahalagang impormasyon tungkol sa mga opisyal na gawain ni Himmler. Ang mga sagot ni Margarete ay palaging nakatuon lamang sa kung ano ang nangyayari sa kanyang malapit na paligid at ito ay pareho sa lahat ng kanyang mga pahayag. Noong Setyembre ng 1945, ininterview siya muli sa panahon ng mga proseso ng Nuremberg. Dinala sina Margarete at Gudrun sa kampo ng Flak Kaserne, Ludwigsburg. Dahil walang sapat na ebidensya upang siya ay sampahan ng kaso, pinawalang sala sila noong Nobyembre ng 1946. Pagkatapos nito, nagtago sila sa institusyong Bethel sa Bielefeld. Bagamat pinayagan silang manatili, ang kanilang presensya ay nagdulot ng mga kritisismo. Noong Hunyo ng 1941, naglathala ang New York Tribune ng isang artikulo na may pamagat na ang balo ni Heinrich Himmler ay namumuhay bilang isang respeto na babae na naglalarawan ng kanilang kalagayan. Noong 1948, siya ay inuri bilang isang kulang sa edad na lumabag sa proseso ng denazification, kategorya 3, na nagresulta sa isang magaan na parusa. 2 taon pagkatapos, kumuha siya ng abogado upang baguhin ang desisyong iyon. Sinabi niya na ang kanyang pagiging kasapi sa Partido Nazi ay formal lamang at ang kanyang posisyon sa Red Cross ay batay sa kanyang karanasan na nagsimula noong 1914. Nagbigay din siya ng dahilan na, bagamat kasal siya kay Himmler, hindi siya nagkaroon ng tunay na kapangyarihang pampulitika. Inusisa ng Comet ng denazification sa Detmold ang kanyang kaso at napagpasyahan na malamang ay sinuportahan niya ang mga ideya ng rehimen ng Nazi, pati na rin ang mga desisyon ng kanyang asawa. Sa apela, iginiit ng kanyang depensa na hindi siya dapat parusahan para sa ginawa ni Himmler at na ang parusa ay nakabatay sa prinsipyo ng kasalanan dahil sa kaugnayan, ibig sabihin siya ay pinarusahan dahil lamang sa pagiging asawa ni Himmler. Sa huli, noong Marso 1951, inurong siya sa isang passive sympathizer ng kategorya 4. Bagamat hindi siya itinuturing na direktang responsable sa mga krimen ng kanyang asawa, naging malinaw sa proseso na kapwa siya at ang kanyang anak na si Gudrun ay nakinabang sa posisyon ni Himmler. Dahil dito, nagsulong si Hans Ehard, ang punong ministro ng Bavaria, ng bagong pagsusuri ng kaso, ngunit sa oras na ito sa zone ng okupasyong Britanya. Ang pangunahing usapin ay ang ari-arian ng bahay na tinirhan ni na Margarete at Heinrich sa Gmund. Noong Enero 15, 1953, sa isang pagdinig sa Munich, ipinasya na si Margarete ay isa sa mga pinaboran ng rehimen ng Nazi. Bilang parusa, isinama siya sa kategorya 2 na ibinibigay sa mga aktivista, miyembro at mga tao na nag-benefit sa sistema. Kasama sa sentensya ang 30 araw ng sapilitang paggawa at ang pagkawala ng karapatan sa pensyon at pagboto. Noong 1952,
umalis si Gudrun mula sa institusyon ng Bethel. 3 taon pagkatapos, nanirahan si Margarete sa Hipen, kung saan nakatira siya kasama ang kanyang kapatid na si Lydia at ang kanyang ampon na si Gerhard. Sa kalaunan, lumipat siya sa Munich at nanirahan kasama si Gudrun na hindi kailanman tumigil sa pagtatanggol sa kanyang ama. Ayon sa historian na si Peter Longerich, malamang na hindi alam ni Margarete ang mga detalye ng mga lihim na plano ni Himmler o ang kanyang mga operasyon sa loob ng rehimen. Gayunpaman, sa lahat ng kanyang mga pahayag, palaging itinanggi niyang may alam siya tungkol sa mga krimen ng Nazi, ngunit nanatili siyang tapat sa kanyang ideolohikal na pananaw. Inilarawan siya ni Jürgen Matthäus bilang isang tao na may matatag na pananaw sa loob ng kilusang Nazi at patuloy na may mga antisemitikong saloobin. Bagamat sinubukan niyang ihiwalay ang kanyang sarili mula sa nangyari sa panahon ng Ikatlong Reich, ang katotohanan ay nabuhay siya ng maginhawa dahil dito. Sa kanyang mga huling taon, nanatili si Margarete na malayo sa pampublikong mata. Namuhay siya ng tahimik sa Munich kasama si Gudrun nang walang mga paglitaw o pahayag. Pumanaw siya noong 1967 sa edad na 72 taon. Ang kanyang pagkamatay ay dumaan ng walang malaking epekto, walang mga paggalang o mga tampok na balita. Ang kanyang kwento ay nanatili sa ilalim ng anino ng lalaking pinakasalan niya. Ang nakatagong mamahalin, si Hedwig Potthast. Si Hedwig Potthast ay ipinanganak sa Kolonya noong 5 ng Pebrero ng 1912. Ang kanyang ama ay isang pangunahing sarhento ng hukbong Aleman. Matapos magtapos sa mataas na paaralan, nagpunta siya sa Mannheim upang mag-aral bilang isang bilingwal na sekretarya. Nagtrabaho siya para kay Kurt von Schröder bago pumasok sa mga SS sa Berlin. Noong 1934, nakilala niya si Heinrich Himmler at 2 taon ang nakalipas, naging personal na sekretarya siya nito. Noong 1938, inamin ni Himmler na may nararamdaman siya para sa kanya, ngunit nagsimula ng formal ang kanilang relasyon noong 1939. Ang asawa ni Himmler na si Margarete ay nakatira kasama ang kanilang anak na si Gudrun at ampon na anak na si Gerhard von Ahe sa isang maluwang na bahay sa Gmund, malapit sa lawa ng Tegernsee, malapit sa Munich. Madalas makipag-usap si Himmler sa kanyang anak na babae, sumusulat sa kanya linggo-linggo at dinala siya sa mga opisyal na kaganapan. Kasama si Hedwig, nanirahan si Himmler sa Mecklenburgo. Nagkaroon sila ng 2 anak. Si Helge na ipinanganak noong 1942 at si Nanette Dorothea noong 1944. Sinabi ni Lina Heydrich na mula nang maging kasintahan ni Himmler si Hedwig, siya ay naging mas kalmado at hindi na kasing malamig. Ayon kay Peter Padfield, ang may akda ng librong Himmler, Reichsführer SS, lahat ng palatandaan ay nagsasabing sila ay may isang relasyon na puno ng damdamin. Isang dating sekretarya na nanirahan sa opisyal na tren ni Himmler ang nagsabi na mayroon itong litrato ni Hedwig sa kanyang mesa at madalas niyang tinitingnan ito habang nagtatrabaho. Isang pagkakataon sinabi niya na iniisip niyang makipaghiwalay kay Margarete upang magpakasal kay Hedwig, ngunit tumanggi siya. Maaaring siya mismo ang nagdesisyong huwag ipagpatuloy ito sa parehong dahilan na pinigilan niyang mag-divorce si Karl Wolf. Hindi maaaring magbigay ng dahilan para sa mga usap-usapan at hindi pwedeng sirain ang imahe ng moralidad na dapat niyang panatilihin. Matapos ang kamatayan ni Himmler noong 16 ng Mayo ng 1945, nanirahan si Hedwig sa Rosenheim kasama si Eleonore Pohl, asawa ni Oswald Pohl. Ayon kay Catherine Himmler, may akda ng librong Ang Magkapatid Himmler. Ikinasal si Hedwig hindi nagtagal pagkatapos ng digmaan, ngunit pumanaw ang kanyang bagong asawa. Ginamit niya ang apelidong iyon upang magsimula muli, pati na rin ang kanyang mga anak. Ang lalaki ay nanatili sa kanya dahil sa mga problema sa kalusugan. Ang anak na babae ay naging doktor at nagtrabaho sa medisina. Nagpanatili siya ng ugnayan sa mga dating kakilala ng rehimen tulad ni Karl Wolf, Lina Heydrich at Gerda Bormann. Pumanaw si Hedwig Potthast sa Kolonya noong 1974.
Gertrude Scholz Klink, ang boses ng kababaihan ng Reich sa anino. Si Gertrude Scholz Klink ay ipinanganak noong Pebrero ng 1902 nang ang Alemanya ay patuloy na humaharap sa mga epekto ng pagkatalo sa unang digmaang pandaigdig. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya kung saan mula pagkabata ay itinuro sa kanya ang paggalang sa mga alituntunin at pagtupad sa kanyang mga obligasyon. Noong 1929, habang ang mga ekstremistang ideya ay kumakalat sa buong bansa, nagpasya siyang sumali sa Partido Nazi. Bagamat ang imahe ng kababaihan ay labis na tradisyonal, ang kanyang sigasig ay nagbigay daan upang siya ay umangat sa loob ng kilusan. Mabilis ang kanyang pag-angat sa loob ng partido at noong 1933 ay nasa unahan na siya ng Liga ng Kababaihan ng Pambansa Sosyalismo. Mula roon, siya ang nagtaguyod ng isang modelong pambabae na nakatutok sa pagpapanganak, paniniwala sa rehimen at pangangalaga sa bahay. Ang mga batas na ipinatupad mula sa kapangyarihan ay nagbago ng landas ng maraming kababaihan. Ang ilan ay kinailangang iwanan ang kanilang mga trabaho bilang mga doktor o abogado upang manatili sa bahay. Para sa kanya, ito ay isang tagumpay na ideolohikal. Nang sumik ang digmaan noong 1939, nagsimulang maglabasan ang mga salungatan sa lahat ng kanyang pinagtanggol noon. Ang kakulangan sa mga tao ay nag-udyok sa mga kababaihan na bumalik sa mga pabrika at mga bukirin, isang bagay na taliwas sa mga ideal na kanyang itinatag-uyod. Gayunpaman, hindi siya nagbago ng opinyon. Noong Disyembre ng 1940, ikinasal siya kay August Heismayer, isang mataas na opisyal ng mga SS. Magkasama silang may 10 anak mula sa kanilang mga naunang relasyon. Ang kanilang bahay ay ginamit bilang halimbawa sa Nazi propaganda ng uri ng pamilya na nais nilang ipakita. Habang nagpapatuloy ang digmaan at lumalala ang sitwasyon, naging masalimuot ang mga bagay. Noong Mayo ng 1945, nang pumasok ang mga alyado sa Berlin, nagsimulang gumuho ang lahat ng kanyang alam. Ang pagbagsak ng rehimen ay isang katotohanan at ang panganib ay lalong lumalaki. Inaresto siya ng mga Sobyet at dinala siya sa isang kampo ng mga prisyonero. Ngunit nakatakas siya at nagtago sa Bebenhausen kung saan siya nakatanggap ng tulong mula sa lokal na kabalayan. Nagtago sila ng 3 taon gamit ang mga pekeng pangalan upang hindi sila matagpuan. Ngunit noong Pebrero ng 1948, nagbago ang lahat. Inaresto siya at hinatulan ng pagkakaroon ng mga pekeng dokumento at binigyan siya ng parusang 18 buwan. Kalaunan, pinalakas ng tribunal ng denazification ang parusa sa 30 buwan at ipinagbawal siyang makilahok sa politika. Nang siya ay makalaya noong 1953, pinili niyang manatiling malayo sa ingay. Nanatili siya sa Bebenhausen at hindi na muling nagpakita sa publiko, bagamat hindi niya kailanman binago ang kanyang mga ideya. Noong 1978, naglabas siya ng isang libro kung saan ipinagtanggol niya kung paano niya tinitingnan ang papel ng kababaihan sa ilalim ng rehimen. Inuulit ang parehong paniniwala na kanyang pinanghawakan mula pa noong mga taon ng 30. Sa dekada 80, nagbigay siya ng ilang mga interview kung saan sinubukan niyang ipaliwanag ang ginampanan ng mga kababaihan noong panahong iyon. Pumanaw siya noong ika-24 ng Marso ng 1979. Siya ay may 77 taong gulang. Gretel Braun, ang hipag ni Hitler at asawa ng opisyal na pinatay sa bunker. Si Margarete Braun, na mas kilala bilang Gretel, ay ipinanganak sa Munich noong 1915. Siya ang bunsong kapatid ni Eva at Ilse Braun at nagmula sa isang tradisyonal na Puk na Bavarian na pamilya ng gitnang uri na naninirahan sa Ruppolding sa Bavarian Alps. Ang kanyang ama ay si Friedrich Braun at ang kanyang ina ay si Franziska Kronberger na nagtatrabaho bilang isang mananahi. Nang makilala ni Hitler si Eva Braun sa studio ng photographer na si Heinrich Hoffmann, si Gretel ay nagtatrabaho na roon bilang isang asistente.
Pinag-ayos ni Hitler ang isang apartment para sa kanilang dalawa sa Munich at kalaunan ay lumipat sila paminsang-minsan sa Berghof at Obersalzberg kung saan matatagpuan ang pahingahang tirahan ng lider na Aleman. Naging kasintahan ni Hitler si Eva at ginamit ni Gretel ang pagkakataong iyon upang mabuhay ng komportable. Ang dalawang magkapatid ay madalas magkasama lalo na sa mga lugar na ibinigay ni Hitler sa kanila tulad ng Berghof, lawa ng Königssee at talo ng Königsbach, mga paborito niyang lugar na nagpapahinga siya. Noong Mayo ng 1944, nais ni Hitler na ipakasal si Gretel sa kanyang katulong na si Fritz Darges, ngunit mas pinili ni Darges na pumunta sa harap ng Russian front kaysa makipag-commit kay Gretel. Sa huli, natuloy ang kasal, ngunit hindi kay Darges. Sinasabing may masamang reputasyon si Gretel sa Obersalzberg. Ang ilang hindi napatunayan na mga bersyon ay nagsasabing siya ay buntis kay Darges, ngunit hindi ito tumutugma sa katotohanan na ipinanganak ang kanyang anak 1 taon pagkatapos. Si Hitler, na naghahanap din ng paraan upang ipakita si Eva sa publiko, ay ginamit si Himmler upang kumbinsihin ang isa pa niyang katulong na si Obergruppenführer SS Hermann Fegelein na ang kasal na ito ay kapaki-pakinabang sa politika. Si Fegelein, nakilala bilang isang oportunista at may reputasyon na isang babaero, ay tumanggap. Ikinasal sila noong 3 ng Hunyo ng 1944 sa Salzburg. Ang kasiyahan ay ginanap sa Berghof na dinaluhan ni Himmler at Martin Bormann bilang mga saksi, at dito ipinakilala ni Hitler si Eva Braun sa publiko. Nang magsimula ng magbagsak ang Ikatlong Reich, si Eva Braun ay pumunta sa Berlin upang manatili sa bunker kasama si Hitler at noong 12 ng Abril ng 1945, hiningi niya kay Gretel na nasa Berchtesgaden na sirain ang kanyang mga papeles. Noong 12 ng Abril, ang asawa ni Gretel na si Hermann Fegelein ay pinatay sa utos ni Himmler matapos akusahan ng pagtataksil. Kinabukasan, ang kanyang kapatid na babae, na kasal na, ay nagpakamatay kasama si Hitler. Si Gretel ay nagkaroon ng anak noong 5 ng Mayo ng 1945 na pinangalanan niyang Eva Barbara Fegelein. Ang anak na iyon ay nagpakamatay noong 8 ng Abril ng 1971. Nagpakasal muli si Gretel noong Pebrero ng 1954 sa isang negosyante na si Kurt Berlinghoff. Pumanaw siya noong 10 ng Oktubre ng 1987 sa edad na 72 taon sa bayan ng Steingaden. Ang reyna ng Auschwitz, asawa ni Rudolf Höss. Si Hedwig Höss ay ipinanganak noong 3 araw ng Marso sa taong 1988 taon sa Neukirch, Lausitz. Pumanaw siya noong 15 araw ng Setyembre sa taon 1989 sa Arlington, Virginia. Siya ang asawa ng commander ng kampo ng konsentrasyon ng Auschwitz, si Rudolf Höss. Si Hedwig Hensel ay ipinanganak noong 1980, anak ni na Ostwald Richard Hensel at Lina Florendine Hensel na ang apelyido ng dalaga ay Kremtz. Mayroon siyang isang kapatid na lalaki, si Gerhard Fritz Hensel, na isang pintor at isang kapatid na babae. Nagpakasal siya kay Rudolf Höss noong 17 araw ng Agosto sa taon 1929. Si Rudolf ay pinalaya mula sa bilangguan 1 taon bago iyon matapos makulong ng halos 5 taon dahil sa pagpatay sa isang kasamahan mula sa grupong paramilitar na Rosbach. Hinatulan siya ng 10 taon para sa pagpatay at pananakit, ngunit siya ay pinatawad noong Hulyo ng 1928. Si Hedwig at Rudolf ay kabilang sa Liga Artaman, isang radikal na grupo na may kaugnayan sa kilusang kabataang Nazi na kalaunan ay naging bahagi ng mga Hitlerian Youth noong 1934. Nang magkasal sila, si Hedwig ay nagdadalang tao na ng kanilang unang anak, si Klaus, na ipinanganak sa isang bukirin na kanilang binili sa Pomerania, sa Salentin. Nagkaroon sila ng 5 anak. Noong 1900,
1940, lumipat sila sa isang bahay na dating pag-aari ng isang opisyal ng Polonya na katatapos lang bago magsimula ang digmaan. Nanatili sila roon ng 3 taon malapit sa kampo ng Auschwitz I. Ang kanilang hardin ay katabi ng pader na naghihiwalay sa kanilang bahay at sa kampo. Mula sa itaas ng bahay, makikita ang krematoryo at mga barracks. Tinatawag ako ni Rudolf na reyna ng Auschwitz, sinabi ni Hedwig isang araw sa kanyang ina na si Lina na bumisita mula sa Berlin. Namangha ang kanyang ina sa hardin kung saan naglaan si Hedwig ng maraming oras kasama ang mga hardinerong Polish at mga tagapagdisenyo ng tanawin mula sa kampo. Ginagamit ang mga abo ng mga katawan na sinunog bilang pataba. Mga anak, hugasan mabuti ang mga strawberry upang matanggal ang mga abo, sinabi ni Hedwig, ayon kay Leopold Heger, ang tsuper ni Rudolf. Ang pagmamahal ni Hedwig sa hardin na iyon ay nagpapakita ng kanyang papel sa loob ng sistema ng okupasyon at etnikong paglilinis sa bahagi ng Poland na iyon. Para sa kanya, ang harding iyon ay bahagi ng ideolohiyang Nazi tungkol sa lupa at dugo na ginagamit ang imahe ng kanayunan upang bigyang katwiran ang marahas na pagsakop sa teritoryo. Pareho nilang pinipili ni Rudolf na gawing mga katulong ang mga saksi ni Jehovah dahil sa kanilang pagkatawang masunurin at mapagkakatiwalaan. Gumagamit sila ng 15 hanggang 20 bilanggo bilang mga manggagawa, mga hardinero, kusinero, tsuper, barbero, mananahi, tagapag-alaga ng bata. Ang mga bilanggo ay gumawa pa nga ng isang eroplano mula sa kahoy para sa mga anak ng mag-asawa at itinutulak nila ito sa hardin. Binabantayan din nila ang mga bata sa kalapit na barangay kapag nagsuswimming sa pool. Isa sa mga bilanggo ay si Sophie Stiepel na nakilala si Rudolf noong bata pa siya sa Mannheim. Nakilala siya ni Sophie noong Marso ng 1942 sa rampa ng Auschwitz at mula noon ay naitalaga siya sa bahay bilang kusinera at tagapag-alaga na may bilang na 619. Sa panahon ng kanilang pananatili sa Auschwitz, kumuha si Hedwig ng 2 mananahi mula sa Poland upang mag-ayos o magtahi ng mga damit na kinuha mula sa mga bangkay. Pinagawa din niya ng isang pagawaan ng pananahi sa loob ng kampo upang ang mga bilanggo ay gumawa ng damit para sa mga asawa ng mga miyembro ng SS. Sa kanyang mga alaala, isinulat ni Rudolf tungkol sa kanyang buhay sa bahay na iyon. Masaya ang aking pamilya sa Auschwitz. Ang aking asawa at mga anak ay may lahat ng kanilang nais. Ang mga bata ay malayang naglalaro. Ang aking asawa ay may kanyang hardin. Ang mga bilanggo ay magalang at maaalalahanin sa kanila. Siguradong walang ex-bilanggo ang magsasabing pinaratangan sila ng masama sa aming bahay. Gusto ng aking asawa na tumulong sa lahat ng mga bilanggo na may kaugnayan sa amin. Si Stanislav Dubel ay isang hardinero sa bahay mula noong Abril ng 1942 at kalaunan ay nagpahayag sa paglilitis kay Rudolf sa Poland noong 1947. Sinabi niya na noong unang pagbisita ni Himmler sa Auschwitz, siya ay naging magiliw kay Rudolf at Hedwig, karga-karga ang mga bata at tinatawag nilang Tio Heini. Ang mga eksenang iyon ay nakalagay sa malalaking litrato na nakasabit sa mga pader ng bahay. Kapag may mga bisita, inihanda ni Hedwig ang mga handa at pinapakiusapan si Dubel na maghanap ng mga sangkap. Minsan ay kausap pa niya si Sophie, ang kusinera. Hindi siya nagbibigay ng pera ni mga food ration card. Si Dubel ay kailangang makipag-ugnayan para sa mga pangangailangan gamit ang smuggling. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng isang kaibigan niyang si Adolf Maciejowski, isang kapo sa warehouse ng mga pagkain sa kampo, at kinokonekta siya kay Shebek, isang SS. Sinabi rin ni Dubel na si Hedwig ay pinalitan ang underwear ng mga katulong niya gamit ang mga damit mula sa mga pag-aari ng mga babaeng pinatay. Pinamumunuan ni Hedwig ang mga Polish at sinabi niyang ang mga Polish ay nandito lamang upang magtrabaho hanggang mamatay. Noong 1942, nagkaroon si Rudolf ng relasyon sa isang bilanggo na tinatawag na Nora Mataliano Hodis. Nang siya ay magdalang tao, ikinulong siya sa isang bilangguan. Ang hukom ng mga SS, si Konrad Morgen, na nagsasagawa ng investigasyon sa katiwalian sa kampo, ay naniniwala
na iniutos ni Rudolph na pahigpitin ang mga kondisyon ng kanyang pagkakakulong upang siya ay mamatay sa gutom at maitago ang kanilang romansa. Nawala ang kanyang pagbubuntis pagkatapos siyang palayain. Ikwento ni Morgan na nang makita ang kanyang masamang kalagayan, dinala niya siya sa isang klinika sa Munich upang makarecover at noong Oktubre ng 1944 ay nakapanayam niya siya. Nang pagtapatin siya kay Rudolph noong parehong taon, itinanggi ng huli na iniutos niya ito. Pinigilan ni Himmler ang investigasyon kaya't hindi natapos ang kaso. Ilang taon pagkatapos, inulit ni Morgan ang akusasyon sa paglilitis ng Auschwitz sa Frankfurt. Pagkatapos ng pagbagsak ng Ikatlong Reich, tumakas si Rudolph patungong Flensburgo noong Mayo ng 1945 gamit ang isang Nazi escape network. Itinatago niya si Hedwig at ang mga bata sa isang pabrika ng asukal sa St. Michaelisdon. Nag-imbento siya ng bagong identidad bilang Franz Lang at nag-enlist sa hukbong dagat. Natagpuan siya ng isang grupong Britaniko na pinamumunuan ni Hans Alexander, isang batang Hudyo na nakatakas patungong Inglaterra. Binihisan nila si Hedwig ng banta na ipadala si Klaus, ang anak nila, sa Siberia. Kaya't inihayag ni Hedwig ang kinaroroonan ng kanyang asawa. Inaresto si Rudolph noong 11 ng Marso ng 1946 sa Gottrupel, malapit sa Flensburgo, kung saan nagtatrabaho siya bilang hardinero. Nagbigay siya ng testimonya sa mga paglilitis sa Nuremberg at pagkatapos ay ipinadala siya sa Polonia, kung saan siya nilitis mula noong 11 hanggang 29 ng Marso ng 1947. Ipinako siya hanggang mamatay noong 19 ng Abril sa parehong kampo ng Auschwitz. Noong 1964 sa paglilitis ng Auschwitz sa Frankfurt, nagbigay ng testimonya si Hedwig na nagsabing siya ay namumuhay bilang isang may bahay sa Ludwigsburg at hindi na niya matandaan ang mga nangyari sa Auschwitz. Sa mga unang taon pagkatapos ng digmaan, hindi alam ng mga anak ng mag-asawa kung nasaan ang kanilang ama. Dinala ni Klaus ang kanyang ina at mga kapatid sa Stuttgart at pagkatapos ay tumulak patungong Australia kasama ang kanyang asawang si Lisolet. Doon siya nagtrabaho sa isang airline at nanirahan sa Sydney kung saan siya namatay dahil sa alkoholismo noong unang bahagi ng 1986. Si Inge Brigitte ay naging isang sombrerera at lumipat sa Espanya noong panahon ng Franco. Dito siya natuklasan bilang modelo ni Balenciaga. Nakilala ang kanyang magiging asawang Amerikano, tumulak patungong Estados Unidos at nagtrabaho sa isang tindahan ng fashion sa Washington, D.C. Nagtapos siya ng buhay sa Arlington. Sa isang panayam noong 16 ng Disyembre ng 2020, sinabi niyang ang kanyang ama ay isang mabuting ama at ayon sa kanyang ina, siya ay isang napakamalungkot na tao. Si Hans Jürgen ay naging saksi ni Jehovah at pinutol ang ugnayan sa kanyang pamilya. Pinakasalan niya si Irena Pauli, isang babae mula sa isang mayamang pamilya na malapit sa Stuttgart. Nagkaroon sila ng 2 anak, sina Kai, na ipinanganak noong 1962 at Rainer. Namatay si Hans Jürgen sa isang bahay malapit sa dagat Baltiko. Si Kai ay nakatira sa isang lugar malayo sa Stuttgart, sa isang simpleng bahay kasama ang kanyang asawa na si Rahma, na ipinanganak sa Pilipinas na nakilala niya sa Indonesia. Mayroon silang 4 na anak. Pumanaw si Hedwig noong 15 ng Setyembre ng 1989 habang nasa bahay ng kanyang anak na si Inge Brigitte sa Arlington. Siya ay inilibing at isinagawa ang kremasyon at inilibing ng hindi nagpapakilala sa isang lokal na sementeryo. Ang kanyang libingan ay may isang salita lamang, Mama. Noong natapos ang digmaan, maraming kababaihan na malapit sa kapangyarihang Nazi ang nawala mula sa pansin. Ang ilan ay inaresto, ang iba naman ay bumalik sa kanilang mga tahanan nang hindi dumaan sa paglilitis. Maraming pangalan ang hindi na muling lumitaw sa publiko. Ang ilan ay patuloy na ipinagtanggol ang kanilang mga asawa. Ang iba naman ay hindi na nagsalita pa. May mga lumipat ng tirahan. Ang iba ay hindi na umalis pa sa kanilang mga bahay. Marami ang hindi tumalikod sa mga ideyang kanilang isinulong noong panahon ng rehimen. Ang iba ay sinabi ito,
Ang iba naman ay ipinakita ito sa kanilang mga kilos. Ang ilan ay namatay sa mga parehong bahay kung saan sila nanirahan noong panahon ng kapangyarihan. Ang iba ay namatay sa malalayong lugar kung saan wala nang nakakaalala sa kanila. Napakabihirang may humarap sa formal na parusa. Ang iba ay namuhay ng hindi pinapansin. Ang iba naman ay ipinagpatuloy ang kanilang buhay nang hindi nagbibigay ng mga paliwanag. Marami ang namatay nang halos wala nang nagsasalita tungkol sa nakaraan. Wala silang posisyon, ngunit namuhay sila sa ilalim ng sistemang iyon. Hindi ito tungkol sa ginawa ng mga kalalakihan ng rehimen. Ito ang kwento ng nangyari sa kanila nang matapos ang kapangyarihan at wala nang natirang kailangang gawin kundi magpatuloy sa buhay. Ganito natapos ang mga araw ng mga kababaihan na minsang malapit sa gitna ng nazismo.